Andito na po yung kaibigan natin na komprador mga kaprobinsya na gustong sabihin kay Jin. Ay, buntag boss. Kaya ko di ba na gito matagam ng tohara na gwa. Ato lagi. Ato lang tayo balik na may motor. Ato na yung pilas babaw gibutan. Puro mong kumpay oh. Dili katong gwapo bang bay. Sika ke. Oh. Masuga muro to tulo agdaro. Asaro di sa katon og tuloan. Ay wala koy kuan ato di man sa tambok. Di man kay sa tambok. Pero duda ko katong similyas lalaki na mo diferensya nagbay. Kay imposible kayo tulo ka baka kalabaw. Wa di susunod. Duda ko katong nagway siya. Ay dagay pamili rin ko sa yun ta. Isa ko sa unta gid ay minus pug diwat to siya boss. Kalabawa. Dili ito pure ba? Pero di kito kamahayan tong kalabawa kay dako-dako mo pug tinubuan. Katawa ko sa bata-bata di mo itong gatong 2 kwarta ba? Sa tumba ko, palot ko. Ino maglapos na skin gibil sa di mahadlok mo sila. Pero kung di ka mahadlok ng palot. Dat ara sa padyo. Para man Panara dia. Mga kawa. Gumanda na yung sapa dito sa amin. Hindi na mahirap daanan ng kuan. Rayos. Naibaha ano ayo. Kasi klase din baha. kasi nagkaroon po ng malakas na baha sa mga nakarang araw ba. Pero pag bumaha naman ulit, hindi namin alam kung ano naman yung hitsura sa aming sapa dito. Pabago-bago yung hitsura sa aming sapa. Sa una, pag wala pa yung kubra, sundin ko yung mga dalana doon eh. Karoon nga na yung kubra. Ay, kay gigas masa angat dili gyud kahunat. Kene di na kaage. blok ra. Jin. Mamaalam si Jin. Kana boss, partida gid ulay kaon no. Pero dali ka na nambok boss, mga 2 pa ka semana na mo ning kitong pagpalit nimo sa usang kalabaw, mga mo 2 ka semana kapit. Amo gi kaduag pasaw ka. Kabalo man siyang imong kuhaon dagway. Cha mo de sige hakot sa kumakauban. Mura gyud pa ulag oh. Mura gyud pa ulag jo. Kunsa makana ko makalabaw boss? Bili butan juga ni. Labawan ni. Kunta juga. Nailhan juga dari nila. Na. Tanod kay ni. Dili ni sa idla. Kailangan yun lang. Balik. Ilhan lagi ka do gani. Kaya may unjukon daro de. Saligan gani. Wala pa may tindahan diri gon, may digto kay daghang init sabaw. Umatas po yung bayar sa ating presyo mga kaprobinsya. Yung kuan niya, tawad niya 57,000 lang. Sabi ko po sa kanya baka madala ng 60,000. Pero mukhang alanganin siya. So hindi po naibenta si Jen, hindi po kami nagkasundo sa presyo. So manatili pa siya dito sa atin. At napasin natin sa kanya mga kaprobinsya, mukhang naglandi siya. Kung makastahan siya, hindi natin siya tuluyang maibenta. Anong lang. Pero kung may gusto bumili sa kanya ng 60,000, pwede. Jen, ilag ka. Diyan ka lang muna, Jen. Hindi ka binili ng komprador. Andito rin si Kuan, Paula. Pinasulin namin dito.
Sabi po sa ating kaibigan komprador mga kaprobinsya, itong si Paula, lumaki pa to ng husto. Lalo na pag magkaanak to ng isang bisis. Wah. Dita ka? So ngayon po, dyan kami nagkuha ng napir. Oh. Naubos na yung mga napir natin dun sa likuran. Yung andito, nalagyan na namin ito ng pataba. Pero maraming damo. Iba yung lupa dito mga kaprobinsya. Hindi magandang klase yung lupa dito. Yan o. Yung mga napir na yan mga kaprobinsya, hindi na sana namin yan alagaan. Kasi pangit yung lupa. Kahit maglagay pa kami ng pataba, hindi tumubo ng husto yung mga napir. Pero hinayaan na namin dyan na tumubo. Parang hindi na namin iniisip pa. Dati po, naisipan namin na pastulan lang namin ng mga kalabaw dyan. Pero mahirap po pag walang tanim. May mga ibang tao din na magpastol dyan. Kahit sino-sino lang yung magpastol. So ang ginawa namin, hinayaan na namin yung mga napir. Hinayaan na namin na tumubo sila kahit matagal silang tumubo dahil sa damo. So ngayon, napakinabangan lang namin. Yung ating kalabaw na si Jen, pag gusto nating ibinta yan, pwede natin dalhin sa stockyard. Doon po maraming buyer. Baka may naghanap ng pangalagaan ba. Yung mga kambing natin oh. Sa mga nakaraan po mga kaprobinsya, nagbinta tayo ng isang kambing doon sa stockyard. Pero mura lang yung presyo doon. Yung presyo ng kambing na babae, nasa 150 per kilo lang. Mas mahal yung lalaki na kambing lalo na pag malaki na. Pag umabot ng mga 50 kilos up. Yung mga lalaki natin dito, wala pa nakaabot ng 50 kilos dito. Maliit pa. Matagal pa to bago umabot ng 50 kilos. One, two, three, 4, 5. Sa sunod ng linggo mga kaprobinsya, magkatay tayo ng kambing. Miss ko nang kumain ng kambing. Pwede litso natin. Pero mas gusto ko po yung tinulang kambing, yung ulo. Yan po ang ating paborito. Tapos mangha. Yan po ang masarap. Yan po. Kanina, hindi ko lang kinain yung isa. Ayun o. Nagagawa na sila dyan. Iba po yung ugali nila. Wala silang ganang kumain pag sila lang mag-isa. Gusto nila mag-agawan sila sa isang palanggana. Na no. Uy. Yan po ang ating mga kambing. Malakas kumain ng kupramil, parang baboy. Dati po, baboy lang yung kumain ng kupramil. Bihira lang tayo makakita ng kambing na kumain ng kupramil. Pati kalabaw, bihira lang tayo makakita dati ng kalabaw na kumain ng kupramil. Puntahan natin yung ating alaga na baka mga kaprobinsya, si Bitang.
May nagtanong po kung nasaan na si Bitang. Pinaso lang siya namin mga kaprobinsya para makatipid kami ng konti sa ating mga pagkain dito, sa ating mga kumpay. Sana makita din natin si Basya ngayon dito. Yung anak ni Gino. Si Batitay, yung anak ni Jin. Regular yung kanyang katawan. Ano lang si Basya mga kaprobinsyo. Buntis na yan. Yan po ang sabi ng teknisyan. Napakadali lang niya naglandi. Hindi pa nga naawala yung kanyang anak. Naglandi na siya. Ay, 4 na buwan pa lang yung kanyang anak. Naglandi na siya. Yung pula nating baka, lagpas 1 buwan pa lang. Yung anak niya, si Indugamay, naglandi na. So sana mabuntis yun. Hindi pa pwede ipacheck. Wala pang 2 buwan. Dagog tiyan makahasa? Dagog tiyan? Nabdos yun? Andito lang si Bitang mga kaprobinsya. Goods lang yung kanyang katawan. Walang kupramil yan. Walang napier. Dito lang paikot-ikot. Yan. Pero malakas po siya kumain. Kahit sino-sino lang yung mag-alaga sa kanya. Dati po si Burod, si Dodong. Ngayon yung isa naman natin kasama. Oh. Chicks boy ni. Ka! Chicks boy! Chicks boy, lawasa. Yan po ang maganda pag may alaga tayong baka. Tapos ipaso lang natin. Wala tayong gastos. Wala tayong gastos sa feeds. Basta may area tayo na mapastulan. Pero dito po nakipastulan kami mga kaprobinsya. Marami ding nakipastul dito mga kaprobinsya. Meron pa doon pero hindi na kami umamot doon. Maraming mga baka din doon na pinastol. Mamayang hapon naman siya balikan. Tapos painumin ng tubig. Nakababad na siya dito sa init. Yan po ang maganda sa ating baka. Hindi na namin nilagay sa kubo. Kahit may ulan, kahit may init yung panahon. Yan po ang isa sa mga advantage sa mga baka mga kaprobinsya. Hindi katulad ng kalabaw na pag mainit yung panahon, kailangan po nadalhin sila sa lubluban. Ang baka, lalo na pag masanay sila or hindi pure ba, hindi pure hybrid, mataas po ang resistensya nila. Pero base po yan sa ating experience dito. Yung baka na yan mga kaprobinsya, kahit buntis, hindi namin yan nilagay sa silungan. Walang kubo yan. Pero 2 beses na po siya nanganak dito sa ating area. Pangatlo na yan. Yung pinagbuntis niya ngayon. So mga nagtatanong dyan kung nasaan yung ating baka na si Bitang. Andito lang. Pinapaso namin. Para makatipid kami sa kumpay. At saka makatipid kami sa kupramil. Kasi hindi po namin siya binigyan ng kupramil. At saka napier. Si Basya andun sa kabila. Pinalagaan na po natin yan. Binawasan po natin yung ating alaga.
Yan po ang tradisyonal na pag-aalaga ng hayop. Pinapasol lang sa damuhan, tapos painumin ng tubig. Pag makalabaw, dalhin sa lubluban. Pag baka, tubig lang, sapat na. Pero pag malapit na mga anak si Bitang, dalhin na po natin yan doon sa kubo natin para mamonitor ng husto ba. Delikado pag andito lang sa malayo, lalo na first time niya na mga anak sa lahi ni Limer, kasi si Limer po yung nakakasa sa kanya. Kailangan po na pag malapit na siya mga anak, mamonitor natin palagi. Dati po pwede pa kami magpasol dito. Ngayon hindi na, kasi tinaniman po nila ng saging at saka napier. Yung may-ari po yung nagtanim. Hindi po to sa amin mga kaprobinsya. Nakipasol lang kami dito dati. Tingnan natin yung ating tanim doon ng napier kung sumibol na ba. Wow, sumibol na mga kaprobinsya. Parang tubo. Kailangan na po na lagyan ng pataba to. Doon. Yan. Ayos, makatulong na to sa aming mga alaga. Yung ating mga tanim dito na napier. Sa sunod na mga buwan, kung pwede na itong harbisin, medyo marami-rami na po tayong napier mga kaprobinsya na nadagdag. Pero hindi tayo titigil sa pagtatanim ng mga napier dito. Basta may mga bakante lang, yung mga maliit na bakante, taniman natin para hindi tayo mahirapan sa pagkain sa ating mga alaga dito. Yung mga napier natin dito, mga isang buwan siguro mula ngayon, pwede na rin itong harbisin. Napakadali lang. Dati po nung dumaan pa tayo dito, hindi pa ganito kalaki yung mga napier natin. Basta malagyan ng pataba mga kaprobinsya. Kailangan natin maglagay ng pataba sa mga napier para mabilis na tumubo. Tapos kung hindi tayo maglagay ng pataba, matalo sila sa mga damo na tumubo. Mamatay yung iba na mga tanim. Maganda naman yung lupa dito. Ito po, mahaba na yung mga napier dito. Apps. May saksak po tayo dito. Saksak. Yung saksak mga kaprobinsya, maganda yan gawing bubong kung marami. Pero kaunti lang yung saksak natin dyan. Matured yung mukha ni Marquez mga kaprobinsya na tinanggal yung kanyang busal. Yan o. Chris. Wala nang busal si Marquez. Damay hikot daw. Mukhang buntis ito mga kaprobinsya. Hindi na naglandi ulit mula nang nakasahan siya ni Limer. 2 taon na po yung baka natin. Pero maliit lang, hindi katulad sa ating mga baka na mga Indo-Brazil. Yung mga Indo-Brazil natin wala pang 2 taon pero mga malalaki na yung katawan nila. Ito po yung anak ni Bitang. Si Pugi yung tatay sa ating baka na si Marites. Pag magkaanak to, lumaki naman yung katawan dito sa ating baka. Yung alaga lang baboy oh. Paldo naman eh. Gusto po mukha ito sa oh. Tubo na yun. Nga, sama na eh. Malay na ito na eh. Ha? Bayaran ako like, bumalay na to. Tiki na ba eh? Dili sa iyo. Ano man? Bibi pa ka? Ganahan na ikaw kukus-kukus bata. Di ka kukus bata o di ka malay. Libangan na po sila dito mga kaprobinsya oh. May saan po sila?
may inalagaan dito. Yung mga baboy na to, ito po yung share sa ating barako. Pag magkasal yung barako natin sa iba, may share po yan. Sa ibang inahin, yung mga inahin sa ating kapitbahay, so ibinigay ko po sa kanila yung share sa ating barako. Usa tayo nakasahan sa? Usa tayo nakasahan doon? Si Indo gamay oh. Sana po tumaba na siya. Kasi marami pong pagkain dito sa ngayon oh. Pero siya lang mag-isa. Si Brasilia gamay nilagay na namin doon sa kulungan. Kaog mayo. Kumain ka ng marami dyan. Maraming damo oh. Kala kayo. Kung si Rambo yung ilagay natin dyan ubusin yan ni Rambo. Yung ating White Brahman mga kaprobinsya, naka-adjust na siya, pati yung kanyang nanay. Hindi na po sila nag-ingay palagi. Mga isang linggo na po mula sa pagwalay natin sa kanya. Yan po yung ating White Brahman. Si Brasilia gamay. Kumusta naman tayo ng puso ni mo eh? Lagi naman tayo mag-inject sa'yo. Lagi po namin siya hinihuli. Yan oh, hanggang ngayon malaki pa rin. Hayaan lang natin yan siguro. Yung ating White Brahman. Nahulog na yung ating kwan oh. Umayat siya ng konti mga kaprobinsya. Iba lang pag naglilipas siya sa kanyang nanay. Tapos hindi pa natin pinukusan sa pagbigay ng feeds. Kaya pumayat ng konti yung ating bagong walay pa lang ng baka. Ayaw niyang lumapit kanina. Matapang siguro yung ating White Brahman mga kaprobinsya. Binubuli siguro niya yung ating baka na Brazil. Indo-Brazil. Yeah. Lamig na kakadlawas, Bibing ha. Relaxing lang kaya ka dito, Bing. Si Bibing at si Marites, halos magkaparehan yung laki nila. Apong buwan na po si Bibing. Kugon yung kinain oh. Wala ibang kumpay. Yan po ang mga tumubo doon sa ating mga taniman na pier. Beng, ayaw nilang tabing ha. Ayaw, pangaway Beng. Parang ganito na yung kulay niya mga kaprobinsya. Hindi pa namin binutasan sa ilong si Bebeng mga kaprobinsya para maawa po kami. Pero yung ganyan kalaki, pwede na yan. Pwede na natin yung pabutasan yung ilong niya para hindi pa masyadong matigas yung kanyang ilong pag maglagay ng butas. Mga kaprobinsya, kailan na po? Ito yung ulam namin oh. Gulay na may gata, may isda, may kanin, may ginamos pa, back up ba. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na.
sa man nag-block ko di hapon. Bro? Kana kay gi-block ka na kay chas. Pwede na ka mo diskarte ana nga. Ah. Gihatag naman kuya nimo. Ha? Ihatag ko lang na kuya. Ikaw mo na ihatag ko na. Di. Nakay dako di. Gusto ko ta kag ihatag ko nimo. Di. Dako man kiligumon kay palalitan mo to cellphone ka mo cellphone daan. Maam ko to si Iyap. Isa may uyab niya. Ano? Didi, yung uyab. Dili sila didi dagi nang gilo nimo. Nung gilong sa. Dodo, nang gilo na dili sila uyab. Siro mo Ikaw, ito. Rogi. Diskarte yari ka. So da, na may uyab gadi. Nakabalo pa gadi sa mga kuan. Yung basing ngayon nga. Adi, ano, ano mo kuyab doon. Kaya sa ko na uyab do. Dili ko. Di. Putan ah. Delikado. Siro mo na. Siro ka dito. Wala ito yung na itong pabalaw na ito. Laliugan rin ito ako. Pero sa'yo naman na pagkatulungan. Akong gimin yun uyab ikaw man. Yung kumataman nila yung... Wala si Kati yung lawasan. Yung kumataman siya. Ano mo yung giblak? Nagilong ko siya. Nagilang na ito. Di ba kabalo? Yan naman makabalos kuya ni mo anong trabaho niya. Basi ko po mong tanas ha. Ibo ko ng tama. Yung gitsa siya gano'n. Uy, Allah. Iya ba dito ka niya. Dito do. Kaya masabi nila. Pero paningin niya do, di ajo, dia tolong dito tato ba? Ito lagi na nagduo dito siya nami, anaka. Ato gatas atas galakaw, kinahanglan ako ang kapapansin. Wa ko kabalog ikaw ba kita na ato ba sidi ko po. Kasi kulang ng supply ba kasi nailamutan niya. Ngayon ba? Takar lang mo. Tapos balik ang Daligyan ka. hindi balik na ito mo ko enjoy contact. Pilas na sa dede. Aron dili malakaan si ba dala dito ng scatter po. Kaya lisod na kasi nandahin na ito sa anong ato dali. Yung ispihan kapon. Anda? Anda. Yung mga ginang sila. Naigaging gasolina. Naigaging gasolina. Gabasa kasi itong karburador. At kabro na diba sa? Kaya wala ko na kuan. Yung cleaner. Tang-tang man lang naman ito yung ulat. Ini na. Uti naman na kaya. Pero naigaging na asa rin gasolina yan. Sa 1 year ginawan ko niya. Pero mag-andar mo wala talaga nga. Ug matuwang na ba mabasa. Asa diba? Magtulo kaya open mo tuod to. Nag-adto ka na lang balay na di. Katawa, kung eskwela pa ka. Pagkatunga pa ka dire. Adoy, ipilahan. Yan tanga-tanga. Ag magulang na nabaho, hindi ko suga. Nagtawag nga, David. Di yun ko kapit sa ato, may nabaho. Itabo na ito sa mga asawa na. Nabaho na yung manghod ito yung nabaho. Bili niya yung asawa. Pag magulang ko yung galam mo.